Habang nakaratay siya, gusto ko siyang sakilin. Kasi napakarami kong nakitang kalandian niya na habang nag-I love you siya sa amin ay sino-sino pala yung ka-video call niya. Grabe yung sakit, para akong mababaliw. May anak ako sa pagkadalaga. Di naman issue yon sa napangasawa ko ngayon. Tinuring nga niya na sariling anak niya. Naghiwalay kami ng tatay ng anak ko dahil hindi pa daw siya handa. Pero 20 years old na rin kami ng time na yon. Binubugbog niya ako kasi gusto ko na magkabalikan kami. Na kasi grabe yung disappointment ng pamilya ko sa akin. Dahil nabuntis niya agad ako kaya ayokong sisihin nila ako dahil sa mali kong desisyon. Hanggang sa nagtrabaho ako sa Batangas at nakilala ko yung asawa ko. Okay siya sa pamilya ko dahil wala siyang bisyo at masipag sa trabaho. OIC siya ng security guard nun at dapat ay ikakasal na siya pero nakilala niya ako. Kaya sumama siya sa probinsya namin at iniwan niya yung pakakasalan niya. At bumalik kami sa Batangas at nag-live-in. Hanggang sa nabuntis na ako at nanganak ako pero after 2 months, napag-isipan ko na umuwi sa Bicol para sana makatipid sa upa ng bahay. Isang linggo pa lang ako ay may nabalitaan na ako na may kinakasama na siya sa trabaho niya. Gada-gada kong bumalik sa Batangas dala yung 2 months old kong anak. Grabe yung iyak ko nun kasi kala ko iba siya. Hanggang sa nagkita kami at humingi siya ng tawad. Pinatawad ko siya at umuwi kami ng Bicol pero matagal akong naka-move on sa ginawa niya dahil yata sa bagong panganak lang ako. Fast forward ay nanganak ulit ako sa bunso namin at nag-work na siya sa Cebu. Hanggang sa isang araw habang nabili siya ng ulam ay nasaksak siya sa leeg. Pero naging okay rin naman siya kasi hindi naman masyadong critical. Kaya para makapagsampa ako ng kaso, pumunta ako sa Cebu. Habang kinakalikot ko yung cellphone niya, marami akong nakitang kalandian at ginagawa niya. Na habang nag-I love you siya sa amin ay kung sino-sino pala yung ka-video call niya at ka-chat niya. Grabe yung sakit na para akong mababaliw. 6 months pa lang yung bunso namin nun kaya baka dala na rin ng postpartum yung nararamdaman ko. Na habang nakaratay siya ay gusto ko siyang sakalin. Sa sobrang sakit kasi pero hindi ko yun ginawa at inalagaan ko siya at binigay ko yung 100% na pag-aalaga ko. At panidasal ko na sana ay gumaling na siya. Mahal ko siya pero parang nawasak na yung pagkatao ko. Hanggang sa nakarecover na siya pero nawalan na ako ng gana sa kanya. Ngayon nga ay nasa Bicol na kami at nagpapagaling siya pero gusto kong magtrabaho para makalimot sana. Pero sabi niya magbabago na raw siya at hindi na niya uulitin yon dahil nga pangalawang buhay na niya pero hindi ako nagtitiwala. Mamilan, kailangan ko ng advice. Ano ba yung dapat kong gawin? Nawalan na ako ng gana sa kanya at hindi ko alam kung postpartum ba tong nararamdaman ko. Letter sender, Ali. Ako'y taka na bakit parang gulat ka pa. Paanong naging iba siya sa lahat? Malinaw na cheater yan, na ikakasal na pero nagawa mo pang panindigan. Nanakit ka ng kapwa mo babae kaya yung sakit ng ulo na dapat sa babaeng pakakasalan niya ay inaani mo ngayon. Wala kang peace of mind kasi alam mo sa pool na hindi niya kayang magmahal ng isa lang. Kahit nabigyan mo pa yan ng ikatlong buhay, kahit nagawin mo pang siyam. Kung hindi kayang makontento, hindi yan magtitino. Now you know the feeling ng inagawan, masaktan, iyakan ng sitwasyon. Anxiety, depression, malala, diba? Maaaring dagdag na lang yung postpartum mo. Kasi sa nangyayaring paulit-ulit na hindi mo alam kung kailan titino. Sinong di masisiraan ng ulo? Sige lang, wag mong ialis yung sarili mo sa sitwasyon. Tanggapin mo ng tanggapin, tiyagain mo ng tiyagain. Wag mong isipin yung mga anak mo, umasa ka hanggang huling hininga na mapapatino mo yan. Kasi the longer it takes to face this karma, the stronger the impact that it would become. Kaya para sa mga babaeng pinipiling maging kabet or other woman, nakit ng kapwa mo babae, wait until ranasan nyo yung pinaranas nyo sa kanya. Yes, the man should be accountable first but it takes 2 to tango. Kung paano mo nakuha, ganun din yan mawawala. Walang kasalanan na hindi sisingilin ng langit. It really does. What comes around goes around.